Ayan mga master, ito yung blower. Then ito yung sensor. May nakuha tayo na 1.6 k ohms. Yeah, ito na to. Kaya ayusin lahat. Si Dolphy DJ Te, let's get there. Then dito rin, ayun, sensor 1.7 k ohms. Then yung mga fuse, good lang yung dalawa. Then yung heater is 215 ohms, good lang. Ayan yung laman niya sa loob. Ayan yung sensor. Then ibalik natin to. Ito. Ayan. Balik. Ganyan magtanggal. Itong tornilyo yung tatlo dito. 1, 2, 3. Kumain ija diagram. Yan. Tapos ito i-check natin. Baka may sensor sa loob. Blower din pala oh. Yan. Tapos may sensor sa evaporator. Yan. So i-check natin. Okay mga kamaster, 1.6 parehas lahat sila. Ito na lang sa likod saan to. Yan mga kamaster, tapos na natin na-check ng mga sensor lahat. So doon naman tayo sa likod or sa taas para malaman natin kung ilan blink ba o may error code. Pag wala, doon naman tayo sa liktis. Okay guys, pwede din so inverter. So kinargahan ng preyon 2 buwan lang. So bago natin isaksak, kailangan titingnan natin yung error code dito kung may makikita tayo. So isaksak na natin. Hindi makita. Yan yung board niya. Check muna natin kung may mukhang power supply. Parang may sunugan. Ayan, saksak natin. Nakasaksak na. Ayan, nag-steady yung red indicator niya. Ayan. Tingnan natin dito. Ayan. Yan yung compressor niya. Yan, R600. Ayan mga kamaster, tapos na namin maligtis. So ang problema pala is may leak sa high side condenser. Kaya ang ginawa namin, binili na kami ng mga parts, binalikan namin. So wala na kami magawa kasi yung bukas nandun na sa loob. So pumunta kami ng shop, then binalikan namin. So ngayon nilagyan namin ng expose na namin yung condenser high side. Yun na lang yung discarte namin para makalimot yung palit ng ating customer kasi hindi napabalik-balik yung charging ng preyon kasi nandun na sa loob yung butas. So ayan, nag-try kami ng filter dryer, condenser, nag-expose, then nagbili rin ng copper tube para pandugtong dito sa high side.
So ayan, ang gagawin namin ngayon is magba-vacuum. So mag-vacuum pump kami mga 30 minutes bago namin kakakargahan ng prion. So ayan. Bali pangalawang kaming technician nito. Kasi yung unang gumawa, 2 buwan lang daw. So ngayon, sinek namin. So ayan. Ayan, nagligtis na yan. May butas ba? So ayan, wala namang butas. So kailangan sa pag-check up, kailangan marami tayong i-check up sa doon sa loob yung mga sensor kung ilang value ba dapat. Kasi mayroong mga ganito yung sira na doon pala sa compartment lang, hindi na lumalamig. So nung unang gumawa nito, hindi na nila pinabalik. So kami naman ang nagbalik dito kasi nag-second option sila. So nakita tayo sa FB page ng ating customer. So ayan. Okay na. Ayan. Ayan mga kamaster. Kunti na lang. Ayan. Pababa na. So ayan mga kamaster, nagkarga na kami ng prion. Tapos na kami mag-vacuum. Ayan. Karga off. Ayan. Itong rip na to is naghalaga siguro to ng 70,000 kasi side by side ang taas, mga 12 or 14 cubic. Ayan. Okay guys, tapos ng vacuum for 30 minutes. Then, karga na ng prion. Come on. Ayan. Yung prion natin is 1348. R600. Ayan, nagkarga na. Maya ay saksak. Yan o, sobrang sikip yung area. Kasi konti lang yung space. Oh. Yan. Meron na. Yung rep temperature is 5. Then yung pressure is 17. Negative.
Okay mga kamaster, mainit na dito. Tapos yung amperahe natin, ilan ba? Di makita. 1.2. Yung doon sa loob is 1.9. Ayan, lumalamig na doon sa loob. Ayan mga kamaster, okay na oh. Buksan natin. Ayan oh. Ang laki. Side by side. Then dito sa baba. Ayan. Ayan. Malamig na ang buga ng hangin. Dito rin. Pag nasira ang TV mo, huwag kang magpanik. Si Dolphy DJ Tech Boy, automatic aircon mo